Dr. Tony Liachon na marami pang dapat ikonsidera para sa panukalang pagtaas ng PhilHealth contribution ng mga miyembrong lalabag sa public safety laws. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Binatikos ni dating PhilHealth Director Dr. Anthony Liachon ang panukala ng Department of Health kaugnay sa pagtaas ng premiums para sa PhilHealth members na lumalabag sa public safety laws. Sa isang press conference nitong Lunes, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na importante raw ang ganoong polisiya para mahimok ang PhilHealth members na sumunod sa batas. Ito yung pag-aaralan natin. This is one way to control behavior. Kasi nakadepende lang doon sa insurance. Mauubos yung insurance pag kailangan mo na. Pamilya mo na ang kailangan ng PhilHealth. Kung inubos na ng mga pasaway, sayang tayo. Pero para sa dating PhilHealth Director, hindi raw ito patas at marami raw dapat ikonsidera. Ang government naman natin, hindi kasi rigid like the first world countries that they take care, let's say sa Singapore, no smoking, bawal magkalat, and then for alcoholic drunk driving, matindi yung batas nila. The roads also in other countries mahusay. But the roads in our countries, marami tayong environmental hazards. Halimbawa raw dito ang isang aksidenteng nangyari na hindi naman kontrolado ng tao. Ayon kay Dr. Liachon, ma-undermine nito ang universal health care dahil hindi siya equitable. Wala naman daw kasing inimpose ng mga striktong measure para maiwasan ang ganoong pag-aasal in the first place. Magiging dehado rin daw ang mga mahihirap na walang ibang malalapitan. Alam naman natin na yung mas mahihirap, sila yung mga sumasakay, sila yung hindi katulad in other countries na may MRT ka, may train ka nationwide. Tapos yung mas mahihirap sa atin, walang access to healthcare. Pangalawa, sila yung mga umiinom ng alak. So these are things na dapat natin i-consider. Giit ng dating direktor, labag ito sa standard ng World Health Organization. Dapat kasi ay may access ang lahat sa serbisyong pangkalusugan nang hindi nahaharap sa financial issues ayon sa WHO. Ayon kay Liachon, prone ang Pilipino na gawin ng mga bagay na mapanganib dahil wala naman anyang national law na nagsasabing banned na sa bansa ang ilang partikular na bagay o produkto. Kunyari, sabi nila paparusahan yung nagpaputok, hindi pa naman natin napagbawal yung paputok sa ating bansa. Kunyari, alcohol, di naman natin napagbawal yung alcohol sa ating bansa. So they are prone then to do that because the law, ang ating national law, hindi naman binan yun in the first place. Hand in hand daw dapat ang pagpapatupad nito. Sa halip na dagdag singil, iginiit ni Liachon na dapat ilipat na lang sa PhilHealth ang 53 bilyong pisong budget ng MyFIP, ang medical assistance para sa indigent patients. Yan ay para raw tumaas na ang pondo ng PhilHealth na malaking tulong para sa mga Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.